11:58 p.m., December 31st, sa labas mismo ng Moscow. Isang regalo sa bagong taon na mas mura pa sa isang second-hand na pickup truck, ang babangga sa multi-billion-dollar power grid. Sa loob mismo ng 120 segundo, haharapin ng 3 substations na nagpapagana sa logistics hub ng Russia ang isang malaking energy disruption. Ito ang pinakamalalang nakita ng Moscow sa nakalipas na mga dekada. Ito ang singil. Ilang oras bago nito, inatake ng Russia ang power network ng Ukraine sa paligid ng Kiev. Kaya sumagot ang Ukraine. Walang talampati, walang babala. Isang simpleng mensahe na isinulat sa physics at apoy. Kung titirahin niyo ang grid namin, hindi na rin ligtas ang grid nyo. Tingnan ninyo ang mapa na ito. Nakikita nyo ba ang mga pulang arrow? 2 dosena ang mga ito na nanggagaling sa southeast, northwest, at south. Lahat ay patungo sa Moscow, na parang isang Category 5 na bagyo. Hindi lang ito mga guhit sa screen. Ito ang flight paths ng 40 UJ-26 na Beavers noong New Year's Eve. Bago pa man magsimula ang midnight countdown sa Moscow, lumilipad na ang mga ibong ito mula sa sikretong tarmac sa loob ng Ukraine. Hindi ito simpleng opensa lang. Ito ay isang all-out, multi-directional ambush. Tingnan ang lawak ng operasyon. Inilunsad ang drones mula sa mga rehiyon tulad ng Bryansk, Smolensk, at Kursk. Sa pagpapalibot sa kabisera mula sa bawat anggulo, lumikha ang Ukraine ng isang tactical nightmare. Napilitan ng Russian Air Defense na hatiin ang kanilang focus sa 10 lugar ng sabay-sabay. Ang strategiya ay parang two-wave chess move. Nagpadala ang Ukraine ng sacrificial squad. Walang decoy drones na lumilipad sa medium altitude para silang sumisigaw ng, "Tingnan niyo ako!" sa bawat radar operator sa sector. Habang nangyayari ito, ang mga totoong heavy hitters, ang 32 Beavers, ay lumilipad ng napakababa. Hugging the deck ang tawag dito, o extreme low altitude flight. Gumagapang sila sa Oka River Valley para manatiling invisible sa radar. Ginamit nila ang terrain parang isang veteranong player na gumagamit ng screen para makalusot sa depensa nang hindi nasasagi. Ang Beaver mismo ay isang long-range beast. Isa itong aircraft type UAV na kayang bumiyahe ng mahigit 600 na milya. Dala nito ang 100 at 65 pound payload ng high explosive fragmentation at incendiary mix. Ang incendiary part ang kanilang secret sauce. Dinisenyo ito para tumagos sa makapal na bakal ng transformer tank. Gagawin nitong impyerno ang libu-libong galon ng cooling oil sa loob na halos imposibleng apulahin. At para sa mga tech geeks dyan, hindi lang GPS ang gamit ng mga ito. Gumagamit sila ng DSMNC, Digital Scene Matching. Isipin nyo itong digital navigator na tumitingin sa labas ng bintana at ikinukumpara ang nasa ibaba sa satellite maps na nakasave sa utak nito. Wala itong pakialam kahit i-jam pa ng mga Russians ang GPS signals. Alam nito kung nasaan siya dahil nakabase ito sa mga landmarks. Ang targets ay ang 500 hanggang 700 at 50 kilovolt substations sa Remenskoye, Zhukovsky at Litkarino. Ito ang mga high voltage arteries na nagbobomba ng kuryente sa puso ng logistics at industrial engine ng Russia. Ngayon, balikan natin ang mga arrow sa mapa. Para sa mga nasa Kremlin, mukha itong isang malaking at sopistikadong missile ring. Pero ang irony, kinailangan lang ng ilang dosenang smart drones para mapaluhod ang buong sistema. Ang tunay na henyo ng Ukraine ay ang pagtulak sa Russia na matapilok sa sarili nilang mga paa. Para makalusot ang 32 main drones, kailangan nilang paandarin ng Russia ang kanilang electronic warfare systems, ang Krasuka 4, sa full power ng masyadong maaga. Kapag ang halimaw na tulad ng Krasuka 4 ay sumigaw sa maximum volume, lumilika ito ng electronic fratricide. Sobrang lakas nito na ang malalapit na Russian Pantsir radars ay nabubulag. Hindi na nila makita ang pagkakaiba ng low-flying drone sa kalat o clutter sa ground. Hindi lang basta pumasok ang Ukraine sa pinto. Niloko nila ang Russia na ibagsak ang pinto ng pagkalakas-lakas. Kaya nasira ang mga hinges nito. Kung ikaw ang nakaupo sa command chair, kaya mo bang isakripisyo ang 8 sa iyong drones para lang bulagin ng kalaban ang sarili nila? Mag-comment sa ibaba at sabihin ang iyong desisyon. Ipipin ko ang pinaka-tactical na sagot na makikita ko. 8:15 p.m.
Moscow Standard Time. Ang radar operator sa Bryansk sector ay hindi lang blip ang nakita. Nakita nila ang isang full-blown invasion. 8 Beaver drones, mga high-end aircraft na nagkakahalaga ng halos $1 milyong kapag pinagsama-sama. Lumilipad sila sa tight formation sa taas na 2,000 paa. Hindi sila nagtatago. Ipinapalandakan nila ang kanilang radar signatures, parang neon sign sa madilim na eskinita. Sa loob ng Pantsir S1 battery, naglabas ng tuloy-tuloy na high-pitched scream ang fire control computer habang nakalock sa walawang targets. Hindi nagdalawang isip ang commander. Free fire. Ang gabing kalangitan sa labas ng Moscow ay nagbago mula sa itim patungong violent strobing orange. Nagsimimulang kumahol ang dual 30mm autocannons ng Pantsir S1 na may bilis na 5,000 rounds bawat minuto. Ito ay tunog na yumayanig sa dibdib. Isang mechanical roar na pumupunit sa hangin. Ang bawat ikalimang bala ay tracer. Lumilikha ng mga laso ng apoy na umaabot sa ulap. Sumunod ang mga missiles. Ang 57 E-anim interceptors ay umalis sa riles na parang hagupit ng latigo. Bumibilis pa Mach 2 sa isang iglap. Impact. Ang unang Beaver ay na-neutralize sa isang massive thermal event. 3,000 talampakan sa ere. Ilang saglit lang, sumunod ang pangalawa at pangatlo. Para sa mga tao sa suburbs sa ibaba, mukha itong ultimate New Year's fireworks display. Ito ay 100 at 65-pound warheads at high-grade aviation fuel na sumasabog sa malamig na hangin. Ang shockwaves ay nagpagalaw sa mga bintana ng mga dacha houses ng ilang milya ang layo. Sa loob ng Russian Command Center, puro adrenaline ang nararamdaman. Ang mga operators ay nagsisigawan sa gitna ng ingay ng mga sirena. Target 4 destroyed. Target 5 neutralized. Ito ay surgical execution ng isang high-end swarm. Ang mga opisyal ng Russia ay nagpapalapakan pa siguro. Pakiramdam nila ay naka-perfect game sila sa World Series. Nakatingin sila sa mga wreckage na nahuhulog mula sa langit. Ang high-tech Ukrainian engineering ay naging ulan ng nasusunog na carbon fiber. At akala nila, nanalo na sila. Para siguraduhin ang panalo, nag-overkill sila. Ibinigay ang utos sa Krasuka 4 na cruise. Flood the zone. Ibigay nyo lahat ng meron kayo. Ang Krasuka 4 ay isang halimaw. Lumilika ito ng payder ng electronic white noise na sobrang kapal, walang GPS, radyo, o cell signal ang makakalusot. Pero ito ang problema sa sigaw na ganoon kalakas. Nabibingi rin ang lahat ng tao sa kwarto. Akala ng Russian commanders, sinasara nila ang pinto. Sa totoo lang, ang massive electronic warfare output na yun ay nagdulot ng electronic fratricide. Nagsimimulan lumabo ang sarili nilang Pantsir radar. Nabulag ng whiteout mula sa sarili nilang jammers. Ito ang perfect moment ng tactical irony. Habang nag-high five ang mga Russians sa pagkasira ng 8 Beavers, lumika sila ng malaking silent blind spot. Para itong isang trick play sa sports. Kung saan huli na bago na-realize ng depensa na pain lang palang bola at ang totoong scorers ay nakalusot na sa gilid habang nakatingin ang lahat sa langit. Nagsisimula pa lang ang party sa bunker, pero mamamatay na ang ilaw. Ito na yon, ang championship drive. Ang sandali kung saan ang math of war ay haharap sa malamig na realidad ng physics. Habang nagdiriwang pa ang Russian commanders sa Bryansk sector dahil sa 8 decoys, ang totoong swarm, ang 32 heavy hitters, ay tumatawid na sa final red zone. Hindi na sila nanggagaling sa iisang direksyon. Naalala niyo yung drone bomber telegram map? Totoo na ang mga pulang arrow na yun ngayon. Papalapit sila sa Moscow mula sa silangan, kanluran, at timog. Gamit ang multi-axis ambush na magmumukhang amateurs ang Navy SEAL team. 11:45 p.m. Ang unang realization ay humampas sa Russian General Staff parang isang timba ng yelong tubig. Isang junior radar technician sa long-range S-400 Triumph battery ang nakapansin na may mali. Magulo ang kanyang screen dahil sa Krasuka 4 na jammers na naka-full power. Pero sa gitna ng white noise, nakakita siya ng mga patay-sinding ilaw. Mga munting multo na sumasayaw. 50 talampakan lang sa ibabaw ng Oka River. Ang sapat na raan ang Big Stick
isang billion-dollar system na dinisenyo para pabagsakin ng eroplano mula 250 milya ang layo. Pero ang physics ay malupit. Sa taas na 50 talampakan, ang curvature ng mundo ay nagsisilbing solid wall. Ang mga drones ay nasa ilalim ng paningin ng radar. Tuwing susubukan ng S-400 na mag-lock, ang Beaver ay yuyuko sa likod ng mga puno o pampang ng ilog at mawawala ang lock. Target lost, reacquiring. Give me a lock. Sumigaw ang operator. Pinapawisan ang kamay sa joystick. Pero wag isipin na nakaupo lang ang mga Russians. Professional sila at lumalaban gamit ang lahat ng binayaran ng Kremlin. Isang S-400 operator ang nakahuli sa isang Beaver drone na umakyat ng 20 talampakan para iwasan ang radio tower. Lock. Fire. Isang 48 N-anim missile, isang 2 toneladang beast na pangwasak ng supersonic jets ang umarangkada. Para itong paggamit ng maso para patayin ang lamok. Pero gumana ang math. Pumutok ang proximity fuse ng missile at na-neutralize ang Beaver sa isang pagsabog na nagpailaw sa ulap sa lawak na 5 milya. Isa, bagsak. Ilang segundo lang, nahuli rin ang pangalawang Beaver sa radar sweep at natulad sa nauna. Napuno ang langit ng mga nagbabagang debris ng high-end Ukrainian carbon fiber. Nang makarating ang utos sa Buk M3 at Tor M2, medium-range systems na mas malapit sa syudad, total chaos na. Natataranta ang mga crews sa pag-boot up ng kanilang fire control radars. Pero lumalaban sila sa giyera na puno ng usok na sila rin ang may gawa. Sumisigaw pa rin ang Krasucha 4 sa 100% volume, nagdudulot ng electronic fratricide. Ang radar ng Buk ay sumusubok makinig sa bulong, habang ang kapitbahay niya ay sumisigaw gamit ang megaphone sa tabi niya. Isang Tor M2 crew ang nakarealize na walang silbi ang radar nila at lumipat sa optical thermal trackers. Nakita nila ang heat signature ng makina ng Beaver na lumilipad sa itaas ng mga puno. Manual track. Launch. Umikot ang Tor missile sa gabi, ginagabayan ng TV camera at tinamaan ang pakpak ng drone. Umikot ng mabilis ang Beaver bago bumagsak sa bakanting bukid. Got another one. Target neutralized. Nagiyawan sila. Tapos dumating ang Pantsir S1. Ito ang huling linya ng depensa. At dito sumara ang reload cycle chap, parang isang bakal na pangga. Karamihan sa Pantsir units malapit sa suburbs ay kakaubos lang ng kanilang 12 missile magazines sa 8 decoys kanina. Sa lab, ang reload ay tumatagal ng ilang minuto. Pero sa gitna ng blizzard ng New Year's Eve, na may naningginig na kamay dahil sa adrenaline at nagyiyelong bakal na literal na pumupunit ng balat, ito ay isang 15 hanggang 20 minutong manual nightmare. Nasa labas ang Russian crews, nakikita ang hininga sa nagyayalong hangin, desperadong hinihila ang mga bagong 125-pound missiles paakyat sa riles. Maririnig mo ang kalansing ng bakal at sigaw ng mga opisyal, "Bilisan nyo! Ilagay sa riles!" Isang Pantsir crew ang nakapagkarga ng eksaktong 2 missiles nang lumitaw ang 3 Beavers sa huling ridge. Hindi na sila naghintay ng full load. Nanpaputok sila. Impact. Isang Beaver ang sumabog, pero ang 2 pa ay nasa loob na ng minimum engagement zone. Masyadong malapit para sa missiles. Pinalitan ng crew ang switch sa dual 30mm autocannons. Nakakabingi ang ingay. Isang pader ng bala na lumalabas sa bilis na 80 rounds per second. Pinulbos nila ang isang Beaver sa point-blank range. Sobrang lapit na ang nasusunog na debris ay tumama pa sa radar dish ng Pantsir. Pero kahit na-neutralize ng mga Russians ang sunod-sunod na drones, 6, 7, 8 ibon ang bumagsak. Ang math ay pumanig na sa kalaban. Sa bawat Beaver na napabagsak nila, 3 pa ang nakakalusot sa mga butas na nilikha nila sa sarili nilang blind spots. Inubos ng Russian defense ang lahat ng meron sila. Sinasaid ang magazines at ino-overheat ang mga baril. Pero ang mga lobo ay nasa bakuran na at ang primary targets ay nasa harap na nila. 11:55 p.m. Tinaman ng swarm ang outer perimeter ng Ramenskoye, Zhukovsky at Litkarino. Nagpanik ang Russian defense. Lahat ng available asset, mula heavy SAMs hanggang sa mga tao sa bubong na may shoulder-fired iglas,
ay nag-blind fire sa dilim. Ang langit ay puno ng crisscross na tracers at usok. Mukha itong sci-fi movie, pero hindi nakikisama ang targets. Hindi lang lumilipad ng diretsyo ang mga beavers. Ang kanilang DSMNC computers ay gumagawa ng subtle jinx, ikinukumpara ang lupa sa satellite imagery ng may surgical precision. Isang pansir crew ang nakakuha ng manual optical lock. Pinindot ng commander ang trigger at umungol ang dual 30mm cannons. Ninunguya ang hangin. Tinamaan ang isang beaver at sumabog sa isang thermal event. 500 yards lang mula sa transformer bank. Nagdiwang ang Russian crew ng eksaktong 3 segundo. Dahil sa likod ng drone na yon, may 3 pa at ginagamit nilang pananggalang ang debris ng nauna. 11:58 p.m. Ang lead beaver sa Raminskoye substation ay nag-lock ng kanyang DSMNC sa primary 700 at 50 kV transformer tank. Ang mga ito ay kasing laki ng 2-story house, puno ng libu-libong galon ng specialized, highly flammable cooling oil. Impact. Ang 165-pound high explosive fragmentation warhead ay hindi lang sumabog. Nagsagawa ito ng kinetic execution. Pinunit ng fragmentation sleeve ang bakal na casing at sinindihan ng incendiary mix ang pressurized oil. Agad-agad, isang dambuhala at matingkad na orange mushroom cloud ang sumabog sa gabing kalangitan. Tinalo ang New Year's fireworks. Hindi lang ito sunog. Ito ay isang cascading system failure. Habang nasusunog ang Raminskoye transformer, ang surge ng enerhiya ay naghanap ng mapupuntahan. Dumaloy ito sa mga linya, tinatamaan ang Zhukovsky at Litkarino substations. Habang sinusubukan ng mga sistemang iyon na mag-compensate, dumating ang iba pang beaver swarm. Sunod-sunod na impact. Sa loob ng Russian Grid Control Center, ang status green light sa higanteng wall map ay naging violent strobing red. Isang sektor ang namatay, tapos 3, tapos 10. Ang automated safety breakers ay nagtitrip ng sobrang bilis, tunog machine gun na. Shutdown emergency! Shutdown of Sector 4! We're losing the load balance! Sa panic na iligtas ang natitirang grid mula sa total meltdown, ginawa ng Russian operators ang eksaktong inaasahan ng Ukraine. Nagsimula silang mag-manual shut. Pinutulan nila ng kuryente ang buong industrial districts para maiwasan ang pagkalat ng apoy sa mga kab. Bandang 1:00 ng madaling araw, habang ang buong mundo ay kumakanta at nagdiriwang, isang malaking anino ang bumalot sa puso ng logistics hub ng Russia. Hindi lang kukurap-kurap ang mga ilaw, namatay talaga ito. Ang sunog sa 3 main substations ay sobrang tindi na makikita ito mula sa sentro ng Moscow. Nagniningning ito parang pangalawang galit na araw sa horizon. Nakamit ng Ukraine ang imposible. Ginamit nila ang sariling jammers ng Russia para bulagin sila. Ang sariling reload cycles ng Russia para talian ang kanilang mga kamay. At ang sariling grid safety protocols ng Russia para palawakin ang blackout. Ito ay isang masterclass sa strategic destruction. Ang 32 drones na nagkakahalaga siguro ng $3 milyong total ay nagdulot ng $1 bilyong na pinsala sa infrastruktura at pinalumpo ang logistical heart ng isang superpower. Kaya sabihin niyo sa akin, habang tinitingnan ng mapa na walang ilaw at may usok na tumataas, sino sa tingin nyo ang totoong nanalo sa New Year's firework competition? Ang mga guys na may mamahaling SAMs? O ang mga guys na may $10,000 na beavers at mas matalinong playbook? Siguraduhin nakasubscribe kayo dahil tatalakayin natin ang long-term strategic nightmare na nilikha nito para sa Kremlin. Glory to the heroes!